Nakuna ng video ng lokal na pamahalaan ang engkwentro sa pagitan ng militar at ng New People's Army noong ika-11 ng Agosto. Sa loob ng maraming dekada, naging bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas ang armadong tunggalian sa pagitan ng pamahalaan at New People's Army. Sa paglipas ng panahon, maraming buhay ang nawala at maraming pamilya at komunidad ang naapektuhan sa sigalot. May mga dating kasapi ng NPA na nasawi sa mga engkwentro. Masakit sa loob namin. Ang sabi na lang ng tropa, yun man kasi yung pinili nila, sir. May kahulugan ang pagpasok ko pag-NPA. Ilan yung member? Si Tinta kami. Nakadamo ko. Handain po siya. Habang ang iba naman ay pinipiling magbalik loob sa pamahalaan upang magsimula ng panibagong buhay kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa isang liblib na barangay sa gitna ng kabundukan naninirahan ang ilang mga rebeldeng nagbalik loob sa gobyerno. Nakilala ko ang 75 taong gulang na si Tatay Antonio Batis, isa sa mga residenteng naninirahan dito sa maliit na barangay na ito. Dating membro ng NPA na ngayon ay nagbalik loob sa gobyerno. So atin pong sisilipin ang resort na kanilang naging isa sa mga hanap buhay dito na pagmamay-ari ng dating mga rebelde. Tinatawag nilang Jeep Diwa. Isang organisasyon na binubuo ng magsasaka na dating mga rebelde na nagbalik loob sa gobyerno. Kailangan po nating maglakad ng mahigit 5 minuto papunta rito sa kanilang resort. Masukal na rin yung dinadaanan natin. Nandito to dati sa areang to. Puno ito ng cottage, itong area. Mapapansin natin dito nung unang pinuntahan natin ito, nakatayo yung mga cottage dyan sa areang yan. Ayan o. So yung natira na lang ito. Tao po, Mupay. Oh. Abri ko. Oh, ano aton? Oy, magandang umaga po, Itay. Oo, maupay man, nga ka. Ako po si Milber. Ako si Antonio. Dito ko nakilala si Tatay Antonio na nagpapahinga sa kanyang kubo kung saan nakatayo ang dating resort na ibinigay ng gobyerno sa pamamagitan ng Jeep Diwa, isang organisasyon na binubuo ng mga dating rebelde na nagbalik loob sa gobyerno, ngunit sa paglipas ng panahon ay bigla na lang naabandona. Ako si Antonio Batis, dating rebelde, nag-surrender ang gobyerno. Ilan yung member ng Jeep Diwa? Si Tinta kami. So, yung si Tinta, dating mga NPA yan. Dati ito. Ilang taong ka na po ngayon, Tay? Manubita size na ako. So, magna 96 years old ka na. Mm-mm. Anong taong ka nakapasok sa NPA? Ay, ano pa lang, nagsisitinta. May kahulugan ang pagpasok ko pag-NPA. Ngaran nga, kasi sugad hinasupak hambalaan. Amo ito dida ang kahulugan. Ang ngaran nga, nag-i-NPA. 20 years na nung nagbalik loob ka sa gobyerno. Bakit niyo po naisipang magbalik loob? Kay naiisipan ko, pagka maabutang kitahin, di malas, ta aton serbisyo, pag ngaran nga pagka-NPA, pagka mamatay ka, habukid, pareho ka lang idok, manamamatay, baya ka. Kaya di ganyan ito nga nakang kaangayan, na magsusugad kita, ito. Kinanglan natin, aludaydayan ta, ang atang panggobernuhan, mag-surrender.
Ilan beses ka nang muntik ng mapahamak? Nagka-enkwentro ang mga sundalo din eh. Nakaduha. Kinakanto ko itong tanan kabukiran na kinakantuan. Nakadamo ko. Handain po siya. Makuri man nga nakan itong nga kaagi. Kaya kung magkamatay ka man wala ka man idohiton nga makakamatay. Waray ka man itong sildo. Regular na ha, kakurian ta akong ginagian. Nag-agi akong pagtimpapon pa. So, naabutan mo yung panahon ng hapon? Naabutan ko pa ang hapon. Paano pong nasabi yung naabutan na po? Nakita niyo po na nagira? Nakita ko din buong din kinistahan ini din Primero hapon. Nag-akoy din Kung mo natirok ang hapon din hambugos haro natirok na magtutdo ang hapon pa mag-eskwela ang kabataan nanhimo ang mga applyan, mga lingkuran, mga kalo, banig, basket, conforme nga material. Ito gintutduhan hapon. Tinuruan pala kayo ng mga hapon para gintutduhan. gumawa ng mga bagay na pwedeng pagkakitaan? Oo, pwede nga mahimuan mo ang kwarta. Magkakwarta ka talagod. Mga kubo ini din lahat ito, madto dito. Kapit sa dalan. So, mga kubo ito lahat. Yung kubo yung natayo nyo noon? Ano yan? 6. Ito, yung swimming pool. Maraming pupunta dyan. Araw-araw dito. Minus lahat nagkinitos katao. 500 katao? Oo. Araw-araw? Araw-araw. So sayang yung swimming pool nyo. Nasayang. Titingnan po natin yung kanilang swimming pool dati na sobrang ganda. Ayan. Ito na po yung nangyari ngayon. Itong lugar na to ay sobrang ganda to dati. Kasi merong mga cottage dito na nakapalibot at walang mga masyadong damo. Talagang maintain ang lugar na to. So sa ngayon makikita po natin yung nangyari sa swimming pool na to. Ayan. Wala nang tubig at the same time marami na ring mga damong tumubo. Yung mga bahay kubo na nandito wala na rin. So ang tanging natirang alaala na lang itong swimming pool. Bagamat nalulungkot man si Tatay Antonio sa pagkawala ng kanilang resort na isa sa hanap buhay nila dito na ibinigay ng gobyerno, ay naging abala naman siya sa pagsasaka at pagtatanim ng iba't ibang klase ng gulay. Sinubukan kong buhatin yung binubuhat ni tatay. Grabe, sobrang bigat pala. Hindi ko lubos akalain na sa edad na 75 ay kaya pa ni Tatay Antonio na magtrabaho ng ganitong klaseng mabibigat na trabaho. Aray ko, sobrang bigat pala nung pinapasa ni tatay araw-araw. Aray ko. Aray ko, tay. Sa pagkawala ng kanilang resort na isa sa mga pangunahing hanap buhay nila dito at ang pagkawatak-watak ng kanilang mga membro, ay ang pinagkukunan ng hanap buhay ni Tatay Antonio ay ang pagkukopras at pagtatanim ng mga gulay. Ano yung madalas hanap buhay niyo dito? Pag tanim ng mga gulay. So halimbawa kapag walang mga gulay na harvest, Ganito yung ginagawa namin pag pag pwede nang kuprahin, kukupras na namin. Wala namang ibang hanap buhay dito kundi ito lang. Saka yung
pagtatanim ng mga gulay. Pagkatapos ng ilang oras na pagtatrabaho ay agad naman siyang umuwi sa kanyang bahay kubo upang maghanda ng kanyang pagkain. Isa sa mga sekreto ni Tatay Antonio kung bakit malakas pa rin siya sa edad na 75 dahil sa kanyang mga kinakain. Bihira lang makakain si Tatay Antonio ng kanin, kaya naman ang pangunahin niyang araw-araw na inihahain para siya makakain ay ang kamuting kahoy at ang mga gulay na kanyang pananim. Bah, may bato. Tiga. May bumili dito kay Tatay Antonio ng isang basket na kamuting kahoy. Nagkakalaga ng 150. Mga taga saan kayo? Taga dun sa baba? Yanahan. So, yan yung binili ng mga taga ibaba kay Tatay Antonio. So, ito yung mga tanim niya dito. Mga kamuting kahoy. Tsaka meron pa sobra pang itatanim nila yan. Kaya ito pang gadlit ang ito, ando na. Nakaburbintahay Magkano yung binili nila? ay 150. At naman kita kayo papanit kita. Pagkatapos niyang magbenta ng kamuting kahoy, agad naman siya maghahanda para sa kanyang tanghalian. Okay, nas na. So kaya malakas si Tatay kasi yung pagkain nila dito ay kamuting kahoy at saka gulay. Gulay nga So biruin mo yun, 95 years old na siya. Pero malakas pa rin, kaya pang magbuhat, kaya pang magtanim. Grabe. Ayan yung sikreto bakit humahaba yung buhay ni Tatay. Dahil sa mga kinakain. Bira lang sila makakain dito ng karne. Hindi parati nakakain ng karne.
Kamuting kahoy, pinadisan ng kuan opo. Ikwinento sa akin ni Tatay Antonio na siya yung nagikayat sa mga dating MPA na mag-surrender at magbalik loob sa gobyerno. So ikaw pala yung nagdadala ng mga dating MPA na mag-surrender sila? Hindi rin na hiragusto. Ako nga pagpapalo. Piray na akong ipasurinder ng mga MPA. Indadara ko Tacloban. Ako nadara ngadto ka kampo dito Tacloban. Ano yung mensahe nyo sa mga gustong mag-MPA? Ako lang mensahe, mga kabataan, kay mararayagan hiton, ayaw kamo ito, ayaw kamo ito. Kay maraot ito, kamo pwede didak. Maguol ito. Sarasag ka nga nakang ito kabukiran. Lakat nga nakang besan ngain. Laka mo nga nakang tutumong. Ang tod nga nakang nga, ingin kikirita ka mo nga nakang mga kontra niyo. May naigo, namamatay. Di na ako dito, mara dito to'y, okay ka mo ito. Maupay panganakon pang puro panalakang pagpasokol, maupay pa.